Hello po sa iyo, Sir Carl. Pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Luna, 54 na taong gulang. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento tungkol sa isang karanasan na hanggang ngayon ay nasa alaala ko pa rin. Naganap iyon noong bata pa ako sa isang maliit na baryo sa Cordova, Cebu. Taong 1985 nang maranasan ko ang hindi malilimutang pangyayari. 16 na taong gulang pa lang ako noon. Ako po ay sakitin mula pa sa pagkabata. Madalas akong nanghina at may problemang pangkalusugan. Lapitin din ako ng mga engkanto, duwende, kapre at kung ano-ano pa. Palagi rin akong nauusog kaya suki talaga ako ng albularyo at nagtatawas. Madalas ang pag-inom ko ng mga herbal na gamot na gawa rin ng albularyo. Suki rin ako sa ospital dahil kapag hindi nakukuha ng albularyo ang sakit ko ay sa ospital ang punta namin. Literal na may sakit ang katawang lupa ko kapag ganoon at doktor ang kailangan ko. Habang lumalaki ay hindi na ako gaanong natatakot kung makakakita ko ng duwende o multo. Madali nga lang ako mausog kaya't nagkakasakit agad ako kapag may nakikita akong maligno o engkanto. Minsan naman, hindi ko sila nakikita pero nararamdaman ko ang presensya nila. Sanay na rin ang pamilya ko kapag nagkakasakit ako ng biglaan. Tawas lang at albularyo ang katapat nun. Mga aswang na lang yata ang hindi ko pa nakikita noon at wala akong balak makaengkwentro. Takot ako dahil alam kong pumapatay sila ng tao. Ayokong brutal ang magiging kamatayan ko. Ang buong akala ko ay hindi ako makakaranas na makaengkwentro ng aswang pero mali ako. Dati kaming nakatira sa lumang bahay ni Lola Trining. Ang lugar namin ay hindi nadaraanan ng pampublikong sasakyan at tricycle o kotse lang ang makakapasok. Maaari ring lakarin ng mahigit 20 minutos para makarating sa daanan ng jeep. Hindi pa po uso ang taxi sa amin noon. Napapaligiran ng mga puno ng prutas at halaman ng bahay na iyon na gawa sa kahoy at mayroong 2 palapag. Ang mga haligi, dingding at sahigay yari sa matibay na kahoy at may pinturang kupas na krema ang labas ng bahay. May dibisyon ng sala at kainan. Nasa likuran ng labahan at kusina. May bintana din sa bandang itaas ng lababo at kita mula roon ang likod ng bahay. Yung bintana ay sapat lang ang laki para maging singawan ng niluluto at hindi kakasya ang tao. May screen yon na gawa sa fishnet para hindi pasukan ng lamok. May pinto sa gilid ng lababo palabas ng bahay at naroon ang sampayan. Ang bakod naman ay gawa sa chicken wire pero nababalutan na iyon ng nagtataas ang ligaw na vines. Yung lawak ng bakanting lote sa likod ay may mga tanim na puno at ligaw na damo. Mukha na siyang gubat sa tingin ko. Hanggang sampayan lang ako at hindi nagagawi sa mga mapupuno at madadamong parte ng looban. Pakiramdam ko kasi ay may mga nilalang doon na mga nakatingin sa akin at baka binabahaya na rin ng mga ahas. May 3 silid sa itaas. Ang isa ay sa mga lolo at lola ko. Ang isa ay sa mga magulang namin at ang isa ay sa aming magkakapatid. Malaki naman ang silid at may 2 double deck kaya may kanya-kanya kaming higaan.
Solong anak ni na lolo at lola ang itay ko. Ang bintana ng silid namin ay nakaharap sa likod bahay. Apat kaming magkakapatid. Ako ang panganay at buntis ang inay ko noong panahon na iyon sa bunso naming kapatid na panglima. At dahil sa kabuuanan na ni inay ay ako ang gumagawa ng halos lahat ng gawaing bahay. Ayos lang naman sa akin dahil kapag may sakit ako, parating nangyayari ay inaalagaan din ako ng pamilya ko. Isa sa mga nakaugalian kong gawin ay ang paglalaba at mahilig akong gawin yon sa gabi pagkatapos kong gumawa ng assignment. Karaniwan kong isinasabit ang aming mga damit sa likod sa labas at iniiwan yon magdamag. Kakatapos lang namin maghapunan nang naisipan kong maglaba. Napansin ko kasing napupuno na ang lagayan namin ng maruruming damit. Kobre kama at kumot. Sinimulan ko na ang paglalaba at tumulong pa ang kapatid kong sumunod sa akin na si Lorna sa pagbubukod ng mga damit. Abala ako sa pagkukuskus ng damit sa lababo habang nakaharap sa bintana nang mapansin ko ang paggalaw ng mga damo at halaman. Tila may malakas na hangin na dumaan pero saglit lang yon. Ang mas napansin ko ay ang masangsang anaamoy na parang dumaan lang din kasabay ng hangin. Hindi naman gaanong malakas na amoy yun at saglit lang kasabay ng hangin pero nanunuot sa ilong ang baho na naaamoy ko. Nang mawala ang amoy ay ipinagpatuloy ko na lang ang paglalaba para matapos na kami. Nang matapos ang paglalaba, lumabas na kami ng kapatid ko sa likod bahay para magsampay. Siya ang taga-abot ng mga pinaglaban at ako naman ang taga-sampay. Hindi niya kasi abot ang sampayan kahit 14 na siya. Maliit kasi siya sa edad niya. Patapos na kaming magsampay nang maamoy ko na naman ang mabahong amoy na yon. Tinanong ko pa si Lorna kung naligo ba siya dahil pangalawang beses ko na yun naamoy habang kasama siya. Nagalit pa ang kapatid ko dahil hindi raw siya yung mabaho. Naamoy din niya pala ang masangsang na amoy na iyon. Narinig ko rin ang tila may humahampas na kung anong bagay sa hangin mula sa itaas. Tiningala ko yun pero wala naman akong nakita. May narinig akong mahinang tunog ng ek-ek at naisip kong paniki lang yon. Inaya ko na lang ang kapatid ko para pumasok na kami sa loob ng bahay. Naligo muna ako bago naghandang matulog. Sa itaas ng double deck ang pwesto ko. Nagbasa-basa muna ako ng pocketbook para magpaantok. Abala ko sa romance story na binabasa ko nang makarinig akong muli ng tunog na parang may hinahampas o iwinawas-iwas sa hangin. Naamoy ko rin ulit ang masangsang na amoy. Hindi ko alam kung isa sa mga kapatid ko ang mabaho o baka kung ano lang, kaya bumaba ako mula sa double deck at hinanap ko ang pinagmumula ng amoy. Inisa-isa ko pang nilapitan ng mga kapatid kong tulog na at inilapit ang ilong sa kanila pero hindi sa kanila nanggagaling ang mabahong amoy. Napatingin ako sa kortinang nakatakip sa bintana. Naisip kong baka sa labas nagmumula ang mabahong amoy na iyon kaya lumapit ako at hinawi ang kortina. Mas lalong sumangsang ang naaamoy kong mabaho kaya napatakip ako ng ilong. Tiyak ko nang doon nga nagmumula ang nakakasulasok na amoy na iyon. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ko sa nalanghap kong mabahong hangin. Parang amoy ng nabubulok na karne.
Gusto kong masuka at ilabas lahat ng kinain ko ng gabing iyon. Bagyang nakabukas ang bintanang jalousie style na gawa sa kahoy kaya isinara ko yon ng maigi. Naibulong ko sa sarili na ipalinis kay Itay ang mga damong nagtataasan sa likod bahay at dahil mukhang doon nagmumula ang mabahong amoy. Nagbalik na ako sa higaan at pinilit kalimutan ang masangsang na amoy para makatulog. Parang bumigat din ang pakiramdam ko dahil sa naaamoy ko kaya't mabilis akong nakatulog. Kinaumagahan, inaapoy ako ng lagnat. Nag-alala sila dahil masigla pa ako noong kumakain kami ng hapunan. Pinainom ako ng gamot sa lagnat at nilutuan ng mga halamang gulay para ipainom sa akin. Iyon ang routine kapag bigla akong nagkakasakit. Iniinom ko ang kung ano-anong mapapait na halamang gamot. Ayaw man lang nilang lagyan ng asukal yon. Inabot na ng gabi pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ko. Nakailang suka na rin ako ng mga panahong ito. Ang sabi ni Inay, ipatatawag daw ang albularyong si Katunying kinabukasan kapag hindi pa rin umayos ang lagay ko magdamag. Mabigat ang talukap ng mga mata ko kaya't panay tulog lang ako. Naalimpungatan pa ako dahil sa tunog na parang may kumakalos ko sa bubong. Nakiramdam ako kung ano yon pero bigla namang nawala. Hanggang sa maya-maya pa, narinig ko na naman ang parang may humahampas sa hangin na kung anong bagay tulad ng mga nakaraang gabi. Kasunod no ng mabahong amoy ng nabubulok na karne. Tinakpan ko ang ilong ko at pinilit bumaba ng double deck kahit nahilo pa ako at nanlalambot. Lumapit nga ako sa bintana saka hinawi ang kortina. Tama nga ang aking hinala. Nakalimutan kong sabihin kay Itay na linisin ang likurang bakuran dahil nakakasulasok ang amoy kapag humahangin at patungo sa silid ang ihip ng hangin. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko, hindi ko na ngayon nasabi kay Itay. Isinara ko ang bintana kaya nakahinga na ako ulit ng mga panahong ito. Nag-alala tuloy ako kung ano ang pinagmumula ng mabahong amoy sa likod bahay namin. Siniguro kong maaalala ko yun kinabukasan. Isinulat ko ang paalala sa isang papel saka ko yun idinikit sa pader sa tabi ng higaan ko. Kinaumagahan, sinabi ko agad kay Itay ang tungkol sa mabahong amoy na humahalo sa hangin mula sa likod bahay. Ikwinento ko sa kanya na 2 magkasunod na gabi ko na yon na aamoy at pagkatapos nun ay sumama na ang pakiramdam ko. Nagkatinginan sina Inay at Itay kaya lumabas agad si Itay para sunduin si Katunying. Siya na ang albularyong gumagamot sa akin mula pa noong bata ako. Mga kalahating oras din bago nakabalik si Itay kasama si Katunying. Bitbit nito ang tampipi na naglalaman ng kung ano-anong bagay para sa panggagamot niya. Sa ibaba ako ng double deck pinahiga para maabot ako ni Katunying. Tinanong ulit ako ni Katunying kung ano yung naamoy ko at kung may iba pa akong napansin bukod doon. Ikwinento kong parang may kung anong tunog ang humahampas sa hangin kapag gabi na. Pagkatapos, may dalang amoy yung hangin na pumapasok sa bintana ng silid namin. Parang nabubulok na karne na nakakasulasok at bumabaliktad ang sikmura ko ng mga panahong iyon. Napansin ko ang pananahimik ni Katunying na parang malalim ang iniisip.
Ang sabi nga nito ay imposibleng lamang lupa ang may gawa nun. Kumuha ng 2 kandila si Katonying mula sa tampipin na nakapatong sa study table naming magkakapatid. Nagpahingi ito ng palangganang may tubig at 1 kutsarita. Sinindihan ni Katonying ang kandila saka nagpatak ng luha nun sa kutsarita. Napapikit ako dahil sa hilo at hindi ko na pinanood pa kung ano ang sumunod na ginawa ni Katonying. Narinig ko rin ang may hinang salitang Latino nito. Matagal ko na siyang tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng ibinubulong niya kapag nanggagamot o nagtatawas. Ang sabi niya, dasal daw yun para itaboy ang masasamang elemento at para humingi ng proteksyon sa Panginoon. Minsan ko rin kinulit si Katonying na turuan ako ng panggagamot pero ayaw niya. Hindi raw lahat ay biniyayaan ng kakayahang makapanggamot at makapagtaboy ng masasamang elemento. Natapos sa pagbulong si Katonying. Saglit nga itong tumahimik. Nang matapos siya sa ginagawa ay muli itong nagsalita. Napamulat ako ng mata para makita ang resulta ng tawas. Iningangat ni Katonying ang nabuo mula sa tinunaw na kandila. Kahit hindi ko lapitan at titigan ang hawak ni Katonying ay kitang-kita ko ang tila pakpak na nakabuka. Ang nakakapagtaka, walang pang ibaba ang nabuong imahe sa kandila. Ang sabi ni Katonying ay nausog ako ng manananggal na gumagala sa palibot ng bahay namin. May kakayahan daw ang mga aswang na magbigay ng sakit sa mga gusto nitong biktimahin. Napaantanda si Lola Trining nang marinig niya yon. Si inay naman ay namutla. Itinanong ni itay kung ako ba ang natipuhan ng manananggal. Ang sagot ni Katonying ay posibleng ako o si inay na nagdadalang tao. Sensitibo raw talaga ako sa mga nilalang ng kadiliman kaya't nagkakasakit ako agad at natsyempuhan ng manananggal. Pero ang mga aswang daw ay mas nababangwan sa mga nagdadalang tao at nagkataong kabuwanan na ni inay. Ang sabi ni Katonying, yung naaamoy ko raw ay nagmula sa ipinapahid na langis ng manananggal sa buong katawan nito kapag magpapalit ng anyo. Ang langis daw na ipinapahid nila ay kakaiba dahil mayroon yung halong katas ng nyog, ipot ng manok, dugo ng tao at laman ng nabubulok na bangkay. Napaisip ako sa langis na ipinapahid ng manananggal. Paano niya naaatim ipahid yung ganoong kabahong langis sa katawan niya? Kahit sino yata ay hindi masisikmura ang pinaghalo-halong amoy na iyon. Naglabas ng mabangong langis si Katonying saka nagpatak sa hinlalaki nito. Inilapit nito sa bibigang daliri saka bumulong doon. Pagkatapos, ipinahid niya yon sa noo ko, saka muling umusal ng dasal sa wikang Latin. May kinuha itong maliit na bote sa tampipi saka inabot kay inay. Ihaliw daw yon sa tubig at ipainom sa akin maghapon. Hindi ko po alam kung ano yon. Sana lang ay hindi mapait o ano. Pagkatapos ng gamutan, nagbilin si Katonying kay itay na bumili ng walis tingting. Ilagay daw yon sa mga pintuan at bintana. Isabit daw ang tingting ng pabaliktad. Nasa ibabaw ang hawakan at nasa itaas ang matutulis na dulo. Pangtabuhi daw yon sa mga aswang at hindi makakalapit sa bahay. Agad naman itong sinunod ni itay. Bumili siya ng maraming walis tingting saka ikinabit sa mga lugar na nabanggit ni Katonying.
Inayos na rin ni Itay ang likod bahay para hindi na magmukhang nakakatakot na gubat. Humingi siya ng tulong sa ilang kapitbahay namin para tulungan siyang magtabas ng mga damo at magputol ng mga baging na nakakapit sa bakod. Kahit papaano ay umaliwalas ang likuran namin. Gumaling na rin ako pagkalipas ng 3 araw ng gamutan kay Katunying. Nang mga panahong ito, hindi na rin bumalik pa ang naririnig kong hampas sa hangin na mga pakpak pala ng manananggal. Ang akala ko, hindi ko mararanasang makaengkwentro ng manananggal pero sa huli, mararanasan ko rin pala. Ipinagpapasalamat kong hindi ko direktang nakita yon dahil baka bigla na lang akong himatayin sa takot. Hindi ko lang maisip kung ano ang anyo nila sa personal. Mayroon silang kalahating katawan at pakpak na parang sa paniki na nagbibigay ng kakayahang lumipad. Tapos, naiiwan ang kalahati ng katawan sa lupa at tinatago upang walang makakitang ibang nilalang. Sa gabi ay lumilipad sila para maghanap ng mga biktima. Sa araw naman ay isang karaniwang lalaki o babae na miyembro sa komunidad upang maitago ang tunay na katauhan. Iniisip ko kung kilala ko ba sa personal yung manananggal na yon? Paano lumilipad ang manananggal habang nakalawit ang kapiraso ng bituka nila? Saang parte ng bituka ang napuputol at paano yun nabubuo? Pero ayoko nang malaman pa ang sagot sa mga tanong ko na iyan at ayokong makakita ng manananggal. Kahit naman hindi ko nakita yung manananggal na natipuhan akong biktimahin ay nag-iwan pa rin yon ng matinding alaala. Yung nakakasulasok at masangsang na amoy na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Sa totoo lang, ayoko nang maamoy pa ulit iyon. Nagkasakit patuloy ako dahil doon. Sa ngayon, sa syudad na kami nakatira at wala pa akong nakakaengkwentro ulit na manananggal o iba pang aswang. Nagkakasakit pa rin ako gawa ng mga lamang lupa pero sanay na ako. Sanay na